Para maturing na initiated ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kailangan muna itong i-refer sa House Committee on Rules na pinamumunuan ni Presidential Son, Representative Sandro Marcos, sa House Committee on Justice. Handa naman daw itong tanggapin ng Justice Committee ayon sa kanyang chairman. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Ang anyay pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang isa sa 5 impeachable offense ng impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihain ito sa Kamara ng abogadong si Attorney Andre De Jesus. We are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Impeachable offense din daw ang hindi pag-veto ng Pangulo sa unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para kanlungin umano ang mga kurakot na kaalyado. Pati ang mga alegasyong nagdodroga ang Pangulo. We're also putting to question the fitness of the President to still govern our country. Binigyang diin ni De Jesus na dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Iginiit din niyang wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the President. I've never met either the President or the First Lady. That's the thing. There's the accusation that this is intended to trigger the one-year ban, right? Inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay ang impeachment complaint. Isa siya sa mahigit 200 kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon. Kabilang din siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. Paglilinaw ni Congressman Nisay, hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Wala pang tugon o reaksyon ng Pangulo tungkol sa impeachment complaint laban sa kanya. Pero ayon sa Malacanang, nirerespeto ng Pangulo ang proseso at may tiwala siya sa Kongreso bilang institusyong naatasang duminig nito. Wala rin daw basehan ang impeachment complaint. We respect this process and trust that Congress, as a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag, walang basehan. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, itatransmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred in the Justice Committee, rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Pinamumunuan ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Committee on Rules na nagre-refer ng mga impeachment complaint sa House Committee on Justice. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Congressman Marcos.
Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, na kapatid ng Vice Presidente, kinwestiyon ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamo na protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Wala naman daw nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo dahil malinaw anyang ginagawa ng Pangulo ang trabaho nito. Pero anya, trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at dinggin ito alinsunod sa konstitusyon. Hindi rin daw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.